Pagpalain niyo po, O Diyos, ang aming muling pagsasama-sama upang tumalakay ng isang partikular na paksa na may mahalagang kaugnayan sa mahalagang mga katuruan sa inyong salita, lalo tigit sa inyong mga katangian. At always remind us to approach this subject with reverence and awe because ang aming pinag-aaralan, ang aming iniisip ay iba sa amin, may natatanging kalikasan sapagkat kayo ay Diyos na hindi nasasakop ng kahit anong elemento. Kayo ay Diyos na naiibas sa nilikha. Kaya sa umagang ito, ang aming pag-aaral na ito ay magkaroon kami ng talagang paggalang at pagkamangha sa pagtalakay namin dito. Ibinababa namin ang aming sarili at huwag nawa kaming maging marunong sa aming sarili na bagamat mapag-aralan namin ang mga ito hindi magbunga sa amin ng kataasan, hindi magbunga ito ng kababaan, loob sa amin, lalo tigit sa aming pagsamba sa inyong harapan at paglilingkod. Muli, tulungan niyo po kami sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Muli, ang ating temang pinag-aaralan ay ang pagkilala at pag-unawa sa Diyos. Ibig sabihin, ang layunin nito, mas magkaroon tayo ng tamang pagkakilala sa katangian, karakter, kalikasan, sino ang Diyos. At may mga ilang napag-aralan na tayo ng mga nakaraan. Pinag-aralan natin ang kalikasan ng Diyos bilang tatlong persona, na ang Diyos sa kanyang kalikasan at ang kanyang katangian ay iisa, at tinatawag natin yung divine simplicity na ang Diyos ay hindi binubuo ng kanyang mga katangian o sangkap, kundi dahil ang kanyang mismong katangian ay ang kanyang kalikasan. Ibig sabihin, kapag sinabi natin ang Diyos ay makapangyarihan, ang tinutukoy lamang natin doon ay hindi yung kanyang katangian. Tinutukoy din natin yung kanyang kalikasan. Na sa kanyang kalikasan, siya kapangyarihan. Kung mapapansin niyo po ang inyong student copy, ay yung introduction lamang po ang Tagalog. Actually, sinusubukan ko po siyang Tagalogin nung mga nakaraang araw. Mahirap po siyang Tagalogin because doon sa ating paksa na tatalakayin, may mga mawawalang thoughts at ipapaliwanag ko na lamang po sa inyo. At katulad po ng salitang, ang pag-aaralan po kasi natin ngayon ay ang isa sa katangian ng Panginoon, God's infinity. Tinatagalog ang God's infinity, walang hanggan. Meron din katangian ng Diyos sa pagiging walang hanggan. So, nakakalitong gawin. Pero tinignan ko kung yung pinakamainam na Tagalog sa infinity. Ang infinity po ay pinakamainam na Tagalog dito ay di masukat. So ang paksa natin ngayon, God's infinity is ang Diyos na di masukat, ang di masukat na Diyos. So kikilalanin natin ngayon ang ating Diyos bilang isang Diyos na di masukat. Huwag nating akalain sa ating isipan na magkakaroon, there is a point of time na ang Diyos ay maaari nating masukat. Maaari nating sabihin natin, ngayon, alam ko na kung sino ang Diyos. Maaaring totoo yun, merong sapat na kapahayagan ng Diyos sa Biblia, pero hindi natin siya lubos na maunawaan. Hindi natin siya lubos na maunawaan, subalit maaari natin siyang makilala sa tamang paraan. Yan ang problema sa ating panahon ngayon. Naalala ko ang isang kwento tungkol kay Augustine, na minsan isang araw siya ay naglalakad sa tabing dagat at merong isang bata na, iba't iba ang kwento, may sinasabi na ang dala niya ay timba, iba naman ay seashell, at ang ginagawa ng batang ito, mapa-seashell man yan o mapa-balde, either way, ang ginagawa ng bata, sinasalok niya yung tubig at ilalagay niya sa kanyang seashell o doon sa timba, kung ano man yung kanyang dala, at ang sabi niya ay, sasalin ko, iigahin ko ang dagat at ilalagay ko lahat dito sa aking shell. Siyempre, hindi naman niya magagawa yun. Nung nakita ni August, sinasabi niya, yan ang ginagawa ng mga tao. Pinipilit nating ilagay ang kalakihan ng Diyos sa ating isipan. Pinipilit nating sukatin ang Diyos sa ating maliit na isipan. Katulad ng ating pinag-aralan kanina sa ating pangangaral, ang kalikasan ng Diyos, isa sa kanyang katangian ay ang pinag-aralan natin kanina ay ang kanyang hindi masukat na karunungan. Hindi mo pwedeng masukat ito. Dahil ang Diyos ay walang sukat, lahat ng kanyang katangian ay ano po? Walang sukat. Yan ang ating pag-aaralan ngayon.
Kaya sa ating panahon ngayon, maraming tao ang hindi na ito laman ng kanilang isipan, sa kanilang pananaw, maaaring masukat, maaaring maunawaan ng Diyos sa lubos na kaparaanan. Na akala nila, yung kanilang pagkakilala, yung kanilang kaalaman tungkol sa Diyos, yun na yun. Akala nila, eto na yun. Kaya marami ang nababagot, ito na naman yung topic, alam ko na naman ito. Mga kapatid, sa katangian ng Diyos, sa kanyang katangian na hindi masukat, hindi natin nga ma-scratch yung surface ng kanyang kadakilaan. Ang atin lamang ay, kumbaga parang maliit lamang na, parang tinga lamang yung ating katinga, yung liit ng ating nalalaman tungkol sa Diyos. Ilagay mo yung tinga na maliit, itapon mo sa kalawakan. Lumayo ka, makikita mo ba yung tinga? Alos, parang sasabihin mo, wala ka nang tinapon na tinga. Ganun lamang tayo kaliit. Tinga lamang ang ating nalalaman kumpara sa laki ng kalawakan. Ganoon, kaliit ang ating kaisipan at hindi natin kayang arukin ang Diyos. So dapat nating ibalik ang biblikal na pananaw tungkol sa pagiging di masukat ng Diyos upang makita natin kung sino siya. Kapag tiningnan natin ang Diyos, dapat natin siyang tingnan sa ganitong paraan. Siya'y Diyos na hindi masukat. Siya'y kamangha-mangha sa katangian na ito. Siya'y kahanga-hanga. Siya'y walang hanggan. Siya'y lampas sa lahat ng ating pangunawa. Sapagkat kapag hindi natin ito inilagay at hindi natin ito tiningnan through the lens of His infinity sa kanyang kawalang sukat, bababaw talaga tayo sa pagtingin natin sa Diyos. So ano bang ibig sabihin ng doktrina na ito, ng pagtuturo na ito, na ang Diyos ay hindi masukat? Gusto ko munang pag-aralan natin hindi ko ito bibiglain sa inyo, gusto ko munang ibigay sa inyo yung meaning o definition ng doktrina na ito, ng katuruan na ito, patungkol sa di masukat. So kapag sinabi kong infinity, ang lagi niyo pong iisipin ay ito ay katangian ng Diyos na siya ay di masukat na Diyos. Ang literal na kahulugan ng salitang infinity, ang ibig sabihin po niyan is a state of being without limit. Isang kalagayan na walang limitasyon. Isipin niyo po yun. Kaya hindi maaring ilarawan ng Diyos sa pamamagitan ng larawan, imahe, gawa sa bato o ginto. Hindi pwede. Dahil kapag inilarawan mo ang Diyos sa pamamagitan ng material na bagay, nililimitahan mo ang Diyos. Ang Diyos ay sa kanyang pagka-Diyos at kalikasan, God is without limit. God is infinity. Ang Diyos ay walang sukat. Ang Diyos ay hindi masusukat. So nakikita nyo ngayon, yung kamalian, nagagawa ka ng Diyos, hango sa bato, sasabihin mo, ito ang aking Diyos, bibilhin ko ito, 1.5 lang. Sale ata, bibili akong 2. Hindi yan Diyos. Dahil kapag sinamba mo yan, ang tunay na Diyos, di masukat, walang hanggan, ano ang yung sinasamba? May hangganan, may kabulukan, may kasiraan, hindi yan Diyos. Yun ay maling representasyon ng ating Diyos. Kapag sinabi natin ang Diyos ay hindi masukat, ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay perpekto. Perpekto sa lahat at hiwalay siya sa lahat ng limitasyon. Ano man ang isipin mong maaaring naglilimita sa iyo, hindi kayang limitahan ito ang Diyos. So yan ang Diyos. Maging ang kalawakan ng mga material na bagay na nilikha ng Diyos, hindi nito kayang limitahan ng Diyos, maging ng kanyang sariling nilikha. Ganyan po ang Diyos. Kawag natin iisipin na ang Diyos ay kayang limitahan o malilimitahan. Ang Diyos ay malaya sa lahat ng limitasyon. God is without limit. God is infinity. At kapag sinabi natin ang Diyos ay walang limitasyon, walang sukat, ito ay apply sa lahat ng kanyang katangian. Meron tayong tinatawag na attributes. Attributes. Mag-isip ka ng isang attributes. Power. Yung power na yon is not just his attributes, hindi lang yung kapangyarihan, yung pagiging makapangyarihan, hindi lang yan basta katangian ng Diyos. Yan ay ano? Kanyang kalikasan, siya yun mismo. At ibig sabihin,
Dahil ang Diyos ay walang sukat at walang limitasyon, ibig sabihin, ang Diyos sa kanyang pagiging makapangyarihan, ang kanyang kapangyarihan ay ano? Walang sukat, di masukat, at walang limitasyon. So, name any attributes o katangian ng Diyos. Yun ang kanyang kalikasan at ibig sabihin, dahil siya'y marunong, makapangyarihan, pag-ibig, lahat ng iyon ay hindi masukat, lahat ng iyon ay walang limitasyon. Pag naman tayo bumabaw pa sa pagtingin sa Diyos, ewan ko na, sa pinapakita sa atin ngayon ng banal na kasulatan ay tinuturo sa atin. Napakadakila ng Diyos para maging mababaw tayo sa, napakalinaw na salita ng Diyos para maging mababaw tayo sa pagtingin sa Diyos. Ang Diyos ay nagtataglay ng katangian ng pagiging walang limitasyon. Walang hangganan, walang limitasyon. Hindi siya kayang limitahan ng kahit anong bagay. Dalawang bagay ang gusto ko ipakita sa inyo dito. Letter A is this. God is absolutely without limit in all His attributes. Ang Diyos ay lubos na walang limitasyon sa kanyang mga katangian. So kung ang Diyos, ang katangian ng Diyos ay ang kanyang kalikasan mismo, ibig sabihin, ang pagka-Diyos mismo ng Diyos, ang kanyang kalikasan mismo ng Diyos ay ano? Walang limitasyon. God Himself is without limit. God Himself is infinite. Halimbawa, yung kanyang karunungan, kabanalan, lahat ng ito is limitless. Walang limitasyon. Kapag sinabi natin ang Diyos ay malaki, sumasambit tayo ng mga papuring salita, malaki ang Diyos, mataas ang Diyos. Hindi natin ibig sabihin na kapag pinuri natin ang Diyos, Panginoon, ikaw ay mataas. Hindi ibig sabihin na mataas siya, ito yung mundo, ito siya, mataas siya sa mundo. Hindi yun. Kundi kaya ito ang kalawakan, ang Diyos ay medyo mataas. Hindi natin tinutukoy dito yung location o yung spatial dimension, yung sukat. Ang tinutukoy natin dito ay yung hindi kawalang sukat, kawalang limitasyon ng Diyos na hindi natin kayang abutin. Wala tayong salita doon, kaya kumbaga parang kaysa sabihin natin, ikaw o Diyos na hindi maabot. Siyempre, hindi man natin ibig sabihin na dahil hindi maabot ang Diyos, hindi tayo magkakaroon ng personal na relasyon. Hindi ko na ibig sabihin natin. Ang ibig sabihin natin ay ang Diyos ay hindi maabot o ang Diyos ay mataas. Ang Diyos ay hindi kayang limitahan ng kahit anong espasyo. Hindi siya nakukulong. Pangalawa, God is absolute and unique in nature. Dahil ang Diyos ay walang sukat, ang Diyos ay walang limitasyon, ang Diyos ay naiiba sa kanyang nilikha. Kaya yan po yung sabi ng isang tagapangaral, ito yung kahangalan ng pagsamba sa mga idolo at imahe at mga larawan. Dahil ang Diyos, hindi mo pwedeng sambahin ang hango sa kalikasan. Dahil ang lahat ng kalikasan ay may hangganan at may limitasyon. Ang tunay na Diyos ay wala. So ibig sabihin, ito yung nature ng ito yung kalikasan ng sangnilikha. Iba ang Diyos sa kalikasan. Magkaiba sila, magkaiba ng kalikasan ang Diyos at ang sangnilikha. For example, ang ating buhay ay derived mula sa fountain of life, mula sa self-existent. Ang buhay ng Diyos, ang kalikasan, yung nature ng ating buhay, pag tinignan natin yung kalikasan ng ating buhay ay may hangganan at may simula. Pero ang Diyos, mula pa sa walang hanggan, taglay niya ang buhay na yun. God is without source, without beginning, and without end. Kaya kapag nagtanong ang bata, sinong gumawa ng langit at ng lupa? Ang Diyos. Sinong gumawa sa Diyos? Alam niyo, maraming mga philosophical answer na ginagawa dyan. Ganito, ganyan. At napakasimple ng sagot. Walang lumikha sa Diyos dahil ang Diyos ay Diyos. Siya ay siya na. Mula pa sa walang hanggan. Kung ano ang Diyos, ayun na siya. Wala siyang simula. Alam niyo, kulang ang salita natin para i-describe yung kawalang simula ng Diyos. Ano po? Ipinapakita lamang nito na iba ang Diyos sa nilikha. Halimbawa, ang Diyos ay makapangyarihan.
Mula sa walang hanggan, sa kanyang pag-iral, mula sa walang hanggan, ang Diyos ay makapangyarihan na. Hindi madadagdagan, hindi mababawasan. Ang Diyos ay mananatiling Diyos magpakailan man. God is simply is. Yun lamang siya. So ang Diyos, hindi lamang siya ibig sabihin na kapag sinabi natin ang Diyos ay infinite, it does not mean just the absence of limits or absence of limitation. Kung hindi sa lahat ng katangian ng Diyos, sa kanyang pagka-Diyos, kanyang kalikasan, kanyang katangian, God is the fullness, yung perfection, yung kalubusan ng Diyos. Ang Diyos ay perpekto sa lahat. For example, kapag sinabi natin ang Diyos ay mabuti, hindi natin sinasabi na yung kanyang kabutihan ay malaki o di kaya ay ang kabutihan ng Diyos ay malaki dahil kapag sinabi natin malaki, yung kabutihan ng tao, ihambing natin sa kabutihan ng Diyos, mas malaki ang kabutihan ng Diyos. Hindi nang ibig sabihin natin kapag sinabi natin mabuti ang Diyos, malaki ang kabutihan ng Diyos dahil malaki ang kabutihan ng Diyos kumpara sa tao. Ang ibig sabihin po natin doon na ang kabutihan ng Diyos ay walang sukat at walang limitasyon. Di ba kayo namamangha doon sa ating natututunan ngayon na ang kabutihan ng Diyos ay walang limitasyon, walang sukat. Ibig sabihin kapag siya gumawa ng kabutihan, di mo pwedeng sabihin na ginawa ito ng Diyos dahil dito, ginawa ito ng Diyos hanggang dito, gagawin lang ito ng Diyos hanggang dito lamang. Hindi, kapag gumawa siya ng mabuti, gagawa siya ng mabuti hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa kanyang kalikasan na pagiging walang hanggang mabuti. Kaya wag nating isipin na kapag gumawa ang Diyos ng mabuti sa ating buhay, ay, nakakuha ko ng 100 score sa Panginoon. Tuwa siya. Hindi. Kapag gumawa ang Diyos ng mabuti sa iyong buhay at nakita mo, ito'y kabutihan ng Diyos, ang sabihin mo, Panginoon, tunay nga. Hindi ako karapat-dapat para maranasan ang kabutihan na ito, pero ibinigay mo ito. Patotoo ito ng iyong walang sukat at walang limitasyong kabutihan, na kahit ganito ako, pinapakitaan mo ako ng mabuti. Hindi mo malilimitahan ang kabutihan ng Diyos. Gagawa ng kabutihan ng Diyos batay sa kanyang sarili. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay batay sa kanyang sariling kalooban. At kapag yan binatay niya sa iyo, ay hindi ka tatanggap. Ang sabi ng iba, hindi ako naniniwala. Gagawa ang Diyos ng kabutihan sa aking buhay dahil sa aking ginagawa. O sige, kapag yan ang pinaniwalaan mo, hindi ka makakaranas ng kabutihan ng Diyos. Kaya pagpasalamat mo na gumagawa ang Diyos ng kabutihan batay sa kanyang sariling kalikasan ng pagiging mabuti. So lahat ng kabutihan na ginagawa ng Diyos, yun ay dahil siya ay mabuti. Hindi dahil nakakita siya ng kabutihan sa iyo. Kaya purihin ng Diyos sa katotohanan na yun. So in summary, ang Diyos ay walang hanggang perpekto, ang kaperpektuhan ng Diyos ay walang sukat at walang limitasyon sa kanyang sarili. Wala kang maaaring idagdag, wala kang maaaring alisin sa katangian ng Diyos sa kanyang kalikasan. Ang Diyos ay walang hanggang perpektong lubos. So gano'n na, nahihirapan na ako sa pag-iisip ng salita. Ano pa ba pwede nating salitang gamitin para i-describe ang Diyos? Lubos ang kanyang pagka-perpekto, lubos na walang hanggang perpekto. Ginagamit na natin yung mga matataas na mga salita para i-describe ang Panginoon, pero kulang pa rin ano po. Kung kayo po ay ngayon nasa aking kalagayan at kayo nagtuturo ngayon, mag-iisip talaga kayo, gagamitin nyo na lahat ng salitang matataas para i-describe ang kalakihan, kataasan at kawalang limitasyon ng Panginoon. Pero maging ang ating salita ay nagpapatotoo, kulang ang ating salita para i-describe ang Panginoon. Kaya huwag kang malalagay sa kalagayan ng magiging mababaw ang pagtingin mo sa Diyos. Sa mga oras na ito, pinapatotoohanan sa inyo, kulang nga ang salita para i-describe ang Panginoon. Kapag binasa natin ang Biblia, makikita natin dito, dahil ang Diyos ay walang sukat, makikita natin dito ang Diyos is incomprehensible. Ang Diyos ay hindi kayang unawain ng lubos. Ang Diyos ay hindi maunawaan ng lubos, pero makikilala siya ng tama. Kaya pag-ibahin natin yun. Dahil sinasabi ng iba, napakadakila ng Diyos. Incomprehensible siya. Yes, God is incomprehensible, pero God is knowable. Nakukuha niyo po. Incomprehensible, yes, but knowable. Able to know. But not able to know Him comprehensively or exhaustively.
Ang Biblia ay gumagamit ng mga salita upang ilarawan ang kawalang limitasyon, kawalang sukat ng Diyos. At tingnan ninyo kung ano yung mga ginagamit nilang salita. Kapag binasa natin ng Job chapter 11, Job 11, verse 7 to 9. Babasahin ko po sa inyo at pakinggan ninyo kung paano dinidescribe ni Sofar ang Diyos. Tingnan ninyo at pakinggan ninyo yung mga binabagit niyang salita. Alalahanin mo na ang aking buhay ay isang hininga. Baliktad po pala ako. 11:7. 11:7. Okay. Matatagpuan mo ba ang malalalim na bagay ng Diyos? Malalalim na bagay ng Diyos, matatagpuan mo ba ang hangganan ng makapangyarihan sa lahat? Ito ay mataas kaysa sa langit. Anong iyong magagawa? So, kita niyo yung mga ginagawa. Mas mataas kaysa sa langit. Kita niyo kapag ginamit niyo, maunawaan natin na mataas ang Diyos. Yung kanyang, hindi natin kayang abutin ang Diyos, sabihin natin, lubos natin siyang maunawaan. Malalim kaysa sa Siyol. Anong iyong malalaman? Ang sukat nito ay mas mahaba kaysa sa lupa at mas malawak kaysa sa dagat. Nakita niyo ang paglalarawan sa Panginoon? Samantalang ngayon, paano inilalarawan ng Diyos? Mabababaw na paglalarawan. Ganito ang... Mga kapatid, kung kayo ay puno ng salita ng Diyos, kapag sinamba natin ang Panginoon, gamitin natin ang mga salitang ito. Ang Diyos, sa kanyang kadakilaan, ay mas mahaba pa sa lupa. Alam nyo, ganito dapat yung ginagamit nating language. Upang ma-maintain natin sa ating isipan, ma-maintain sa ating puso, yung kawalang sukat at limitasyon ng ating Panginoon. Psalms 145. Awit 145, verse 3. Ito yung binasa ko kanina during our sermon. Ang sabi sa 145, verse 3, dakila ang Panginoon at sa papuri lubhang karapat-dapat at ang kanyang kadakilaan ay hindi masukat. Kapag binasa mo ito at hindi ka nadadala sa pagkamangha na ang Diyos ay napakalaki at walang sukat, katulad ng sinabi ko kanina sa ating sermon, huwag mong titigilan ito hanggat casual mo itong binabasa, hanggat hindi naapektuhan ang puso mo nito na ang Diyos ay walang sukat, ang Diyos ay hindi masukat. Huwag mong titigilan hanggat di ka dinadala nito sa pagkamangha sa Diyos. Yung salita rito sa English translation ay unsearchable. Ang ibig sabihin niya na ang ibig sabihin po niya is, there is no searching. Hindi mo kayang matagpuan. Hindi mo kayang mabilang. Hindi mo kayang malaman. Isaiah 55, verse 9. Isaiah 55, verse 9. Ito yung sabi ng salita ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa iyong mga pamamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa sa iyong mga pag-iisip. Wag nating sukatin, wag nating ilagay, wag nating tingnan na ang Diyos ay katulad ng tao mag-isip, na ang pamamaraan ng Diyos ay tulad ng sa tao. Hindi po yun nakakaluwalhati sa Panginoon. Huwag tayo magkaroon ng makataong pagsukat o makataong pagtingin sa Panginoon. Marami pa akong nilagay diyang mga talata, inyo na lamang pong basahin by yourself. Pero kung titingnan niyo po, ang ating pinapakita ngayon, ang Biblia, ginagamit niya yung mga matataas na salita para ilarawan. Ang Diyos ay walang sukat, walang limitasyon. Ang Diyos ay hindi kayang unawain ng lubos. Now, hindi ko muna ito bibigyan ng, gusto ko muna makita ninyo yung overview, hindi ko muna ito bibigyan ng mas detalyeng paliwanag, pero ngayon, ano ang aplikasyon nito sa atin? Ngayon, natutunan natin ang Diyos ay walang sukat, walang limitasyon, God is infinite, without limit,
Hindi siya kayang limitahan ng kahit anong espasyo. Nang nilikha niya ang langit at ang lupa, hindi siya kayang limitahan ng kanyang sariling nilikha. Alam niyo, minsan nakakarinig pa ako ng mga pangangatwiran na merong isang nabasa ko ito sa aklat ni Dobson, When God Doesn't Make Sense, if I'm not mistaken, ayun yung title. At sa Trusting God ni Jerry Bridges, may mga tao talaga nag-iisip na kaya nangyari yan kasi baka hindi napigilan ng Panginoon. Nagugulat ako na may mga tao pala po talaga sa totoong buhay nakakapag-isip ng ganito na kaya nangyari yan na hindi napigilan ng Panginoon. Nangyari yan sa buhay mo, hindi yan gusto ng Panginoon na nangyari yan sa buhay mo. Dahil kung yan ay gusto ng Panginoon, kung yan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon, hindi yan mangyayari sa iyo. Mababaw na pagtingin sa Diyos. Ano man ang nangyayari sa mundo na ito, masama man o mabuti, nasa ilalim ito ng pamamahala ng Panginoon. So ano ang aplikasyon nito sa atin? Na malaman ng Diyos ay walang sukat, walang limitasyon. Una, kapag pinag-aralan natin ang katuruan patungkol sa persona at kalikasan ng Diyos, dapat natin itong lapitan, gawin ng may pagpapakababa. Dapat natin kilalanin ang ating kababaan sa harapan ng Diyos. Kailangan nating kilalanin ang ating kaliitan sa harapan ng Diyos na ang Diyos ay hindi natin kayang lubos na unawaan, na ang Diyos ay hindi natin kayang ilagay sa ating isipan. God's nature is different from our nature. God is infinitely unique sa atin. Iba siya sa atin. At alisin natin sa ating isipan yung masyadong mapagmalaki na kaya nating i-define o i-explain ng Panginoon in a way na that is exhaustible, hindi po. Ang banal na kasulatan ay gumagamit ng mga salita upang makatulong sa atin na maunawaan natin yung realidad ng pagka-Diyos ng ating Panginoon. Ngunit kapag ginamit na ang salita na ang Diyos ay may kamay, ang Diyos ay gumagawa ng mabuti, na basta kapag inilarawan ng Diyos sa ating salita para ipaliwanag ang kanyang ginagawa, huwag natin isipin na ang Diyos ay nalilimitahan. Lahat ng mga description na ginagamit sa Biblia, ito ay dapat natin tingnan in a way na para maunawaan natin yung kilos ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos na siya'y bumaba, ang kanyang presensya, ibig sabihin, nandun lang, paano sa ibang lugar, hindi wala na doon ang presensya ng Diyos? Nandoon pa rin ang presensya ng Diyos, pero meron siyang natatanging presensya dito. Ibig sabihin lamang, para maunawaan natin na maging ang espasyo, maging na kapag ang Diyos ay binigay niya, bumaba ang special na presensya ng Panginoon sa bayan ng Israel, ang Diyos pa rin ay nasa sa lahat ng dako. Pero sa usapin ng special na presensya, ang Diyos ay nasa bundok ng Sinai. Ang Diyos ay nasa tabernakulo. Pero ngayon, ang special na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ay nasa mga mananampalataya. God is with us. God is with us while God is everywhere. Nakikita niyo kung paano present ang Diyos. Pero ang Diyos, ito yung napakaganda. Ang Diyos ay present sa lahat ng dako. Pumunta ka ng outer space, araw, buwan, naroon ang Diyos. He's fully present in every. Hindi pwedeng sabihin natin na malaki ang Diyos, kaya siya ay nasa lahat ng dako. Na narito, present dito ang Panginoon, pero yung kamay lang niya. Ito yung araw, present dito ang Panginoon, pero yung kanang kamay. Hindi po. In every realm, in every location, gaano man kalayo ito, God is fully present in every location. Pero, merong presence ang Panginoon na wala sa lahat ng dako. Yun yung kanyang special presence sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga mananampalataya. Ang Diyos ay present sa iyo na hindi present sa ibang lugar. Yung presensya at pamamahay o pananatili ng Espiritu Santo. Wala yan sa ibang dako, nasa mananampalataya lamang yan. Pangalawa, God's incomprehensibility teaches us to submit our minds entirely to God's Word that we might know the truth about Him. Now, yes, ang Diyos is incomprehensible.
Hindi natin kayang arukin ang Diyos, pero ang Diyos ay mabiyayang nagpahayag ng kanyang sarili sa banal na kasulatan at kailangan nating basahin ito with delight. Dahil yung incomprehensible, yung indescribable God reveal Himself in the Scripture. Kaya basahin mo ito ng may kagalakan, may delight dahil ito ay merong sapat na kapahayagan ng Diyos. Ang ating pagkakilala sa Diyos ay always dependent saan? Sa Scripture. Kaya dapat ang ating pagkakilala sa Diyos ay hindi batay sa mga puro-puro, hindi batay sa mga contemporary new ideas, kung hindi batay ito sa salita ng Panginoon. And third bullet, let us learn then to glorify the incomprehensible God. Sambahin mo siya sa kanyang katangian bilang hindi lubos na maunawaan na Diyos. Alam niyo, huwag tayo ma-discourage na hindi natin kayang unawain ng lubos ang Diyos. Sa halip, yung katotohanan that I cannot comprehend God must lead us for a deeper faith, deeper worship, and deeper trust, at lalo tigit sa lahat, yung katulad ng aking tinuro kaninang umaga, pagkamangha sa Diyos. And last, hindi natin kailangan na ma-comprehend fully ang Diyos para makilala natin siya personally. Dahil ang Diyos ay nagpakilala ng may kasapatan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yes, I cannot fully understand God, but through Christ, meron akong saving knowledge. So, ibig sabihin, ang tunay na pagkatagpo, ang tamang pagkakilala sa infinite God ay si Kristo. Kita niyo, yung infinite, yung Diyos na walang sukat, ang Diyos na walang limitasyon, pumasok sa mundo ng may limitasyon. Siya ay nagkaroon ng limitasyon. Siya ay nagpakilala sa atin sa persona ng Panginoong Jesucristo. Ano yung sinabi sa Colossians chapter 2? He is the image of the invisible God. Siya ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Kaya kay Kristo, bagamat siya ay nagkatawang tao, makikita natin ang hindi masukat at walang limitasyon na Diyos sa persona ni Kristo. Mga kapatid, ang tunay na pagkatagpo sa walang hanggan at di masukat na Diyos ay si Kristo. So, yan ang mahalagang mga aral. So, dako tayo ngayon, mga kapatid, sa question and answer. Meron ba kayong gustong liwanagin o itanong?